Mga kabayan, makalipas ang isinagawang midterm eleksyon nitong nakaraang May 12, 2025, naging mainit ang tensyon at sagupaan sa pagitan ng Duterte Youth Party List at Commission on Election o COMELEC. Nagugat ang hidwaan at bangayan ng dalawang kampo matapos hindi iproklama ng COMELEC ang nanalong party list. Kahapon ay sumugod ang kampo ng Duterte Youth Party List sa Korte Suprema para maghain ng reklamo laban sa COMELEC. Ayon kay Chairman Ronald Cardema, tila pang-insulto at nananadya ang COMELEC para pahiyain sila. Tayo po ay nag-file ng petition for certiorari at nagpapa-TRO po tayo dun sa ginawa kahapon ng COMELEC. Bakit? Sa tingin po natin, merong grave abuse of discretion ang COMELEC kahapon. Sinabihan lang kami na hindi kami kasama sa proclamation tanghali bago mag-proclamation mismo. Kung sinabi nila last week yon, edi na gawa namin ng paraan, pero parang sinadya na talagang 3-4 na oras bago yung proclamation, saka kayo magsasabi na hindi kayo kasali. Agad naman na dumipensa ang COMELEC sa ginawang reklamo ni Cardema laban sa kanilang ahensya. Ayon kay COMELEC Chairman na George Erwin Garcia, gamitin na lang daw ng kampo ni Cardema ang panahong ito para resolbahin ang mga reklamo laban sa kanila. Kasi darating at darating ang tamang panahon na mariresolve po yung case na yan. And therefore, at least po ngayon, kung sila po ay naproklama, tatandaan po ng lahat, hindi po garansya ang proklamasyon na mawawala ng jurisdiction ng komisyon. Giit naman ni Cardema, tila pamimersonal at pamumulitika ang ginawang pag-atake sa kanila ng COMELEC, kung saan ay matagal ng reklamo ito sa kanila simula pa noong taong 2019, pero bakit ngayon lang muling binuksan ng COMELEC matapos silang mahalal at manalo nitong nakalipas na halalan? Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa? Kalahating dekada na hindi nyo na-resolve. Dahil sa ginawang panggagipit ng COMELEC sa kampo ng Duterte Youth Party List, nagbabala si Cardema na isisiwalat nila ang mga baho at talamak na korupsyon na ginagawa ng COMELEC at Kamara kung paano nila nilulustay ang pera ng taong bayan. Alam nyo, isang masabi ko sa inyo, kapag kami ay hindi nyo pinaupo next week at hinayaan nyo kami, maging oposisyon man lang o ipagpatuloy ang advokasya namin sa Kongreso laban lang sa NPA, yun lang ang aming talagang pangarap sa buhay, makipag-away dito sa mga makakaliwang to. Pag kami hindi nyo hinayaang makaupo next week, binoto kami ng taong bayan. Sasabihin namin, yang hindi sinasabi ng mga kongresista at ng mga dating kongresista kung paano nangungurakot ang mga tao sa gobyerno. Wala kaming pakialam kahit mamatay kami. Ayon pa kay Cardema, ibinuto sila ng mahigit 2 milyong Pilipino, kabilang na ang mga pulis at sundalo, maging mga OFW dahil sa paniniwala nila sa magandang advokasya ng kanilang grupo. Pero dahil lang sa desisyon ng isang tao na si COMELEC Chairman George Garcia, ay ipagkakait sa kanila ang kanilang karapatan na ibinigay ng taong bayan. Ibinoto kami ng 2 milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Kami ang binoto ng mga pulis at sundalo, mga OFWs at milyong-milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Ay, sasabihin namin next week, kapag hindi nyo kami pinaupo hanggang next week, sasabihin namin yung paraan na nagbebenta ang COMELEC ng mga desisyon, accreditation, at sasabihin namin kung bakit ang mga tao sa gobyerno nakatutok sa mga proyekto. Hindi naman engineer yung mga nasa gobyerno, bakit namimili ng proyekto? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo sa ginawang hakbang ng COMELEC sa kampo ng nanalong Duterte Youth Party List, at tama lang ba na isiwalat ni Cardema ang mga anomalya at sabuatan ng COMELEC at Kamara kung paano nila kinukurakot ang pera ng taong bayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Iniyakyat na po ng Duterte Youth Party List sa Supreme Court ang usapin sa pagsuspinde ng COMELEC sa kanilang proklamasyon bilang nanalong party list group sa Bilang Pilipino 2025. Mismong si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema ang naghain ng petisyon ng kanila pong grupo sa Supreme Court. Sila po'y humihingi ng temporary restraining order
at ng writ of preliminary mandatory injunction laban sa COMELEC. Giit ni Cardema, tila nananadya daw ang COMELEC nang bigla nitong suspindihin ang kanilang proklamasyon. Maliwanag raw na inabuso ng komisyon ang kapangyarihan nito. Ito nga pinag-uugat sa reklamo po ng Kabataan Party List laban sa Duterte Youth noong pong 2019. Base rito, hindi raw totoong kinatawan ng kabataan ang Duterte Youth at hindi raw nito tinugunan ang mga isyong kinakaharap ng youth sector. Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa? Nakalagay doon 1 month, mare-resolve na nun. Bakit kalahating dekada na hindi nyo na-resolve? Yan po ang tinig ni Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Klaruhin ko lang kahapon po na iklaro ito mismo ng COMELEC na hindi po yun ang kaso. Opo, at ito po, mamaya din po meron tayong panayon sa kabilang banda ho naman yung kumbaga yung nagsampa ng reklamo dito. Ang binabanggit po dito kasi yung requirement ng publication sa naging desisyon nung una ng COMELEC. Kumbaga, opo, yung ang issue dito technicalidad. Alright, hindi yung merits ng mga kwalifikasyon ng mga nominado. Basically po yung sinasabi kahapon sa panig po naman ng COMELEC. Sel? Eto na. Wala pa namang schedule ang National Board of Canvassers sa pagdinig para resolbahin ang issue na kinasasangkutan ng Duterte Youth Party List. Pero paglilinaw ni COMELEC spokesman Attorney Rex Laujanco, hindi raw ibig sabihin nito ay hindi ipoproklama ang naturang party list. Giit ng COMELEC kung wala talagang basehan ang mga nakabinbing kaso ay madidismiss naman ito at sila ay maipoproklama pa rin. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na posibleng bago mag-June 30 ay madesisyonan na nila ang naturang mga reklamo. Matatanda ang nagbabalari ng Duterte Youth na may isisiwalat silang mga katiwalian sa komisyon kung hindi sila papayagan ng COMELEC na maluklok sa pwesto. Bagay na sinagot naman ng ahensya. Wala pong mga ganyan dapat na mga pahayag. At saka po yung ganyan po mga pagbabanta, kahit naman po may kasong legal, kung talagang may basehan, lalabas at lalabas po yan. Ang sa amin lang po, meron tayong prosesong legal. Yan ang tinig ni COMELEC spokesman Attorney Rex Laujanco. Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List. Tayo po ay nag-file ng petition for certiorari at nagpapa-TRO po tayo dun sa ginawa kahapon ng COMELEC. Bakit? Sa tingin po natin, merong grave abuse of discretion ang COMELEC kahapon. Sinabihan lang kami na hindi kami kasama sa proclamation tanghali bago mag-proclamation mismo. Kung sinabi nila last week yon, di na gawa namin ng paraan, pero parang sinadya na talagang 3-4 na oras bago yung proclamation, tsaka kayo magsasabi na hindi kayo kasali. Unang-una, bakit sa tingin namin merong grave abuse of discretion? Kasi discretion na lang pala ng COMELEC ngayon kung kailan sila magpoproklama ng duly elected winners sa eleksyon. Alam nyo sa ating bansa, ang katunayan na nga lang na meron demokrasya dito sa bansang ito, tuwing 3 taon nagpupunta tayo sa halalan, bumoboto tayo. Ang Duterte Youth Party List po ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Pag pumunta kayo sa resulta ng COMELEC, pag tiningnan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 na binoto ng ating mga pulis at sundalo, Duterte Youth Party List. Pag pinuntahan nyo yung mga overseas voting precincts, pumunta kayo, tingnan nyo sa Amerika, sa Hong Kong, sa Middle East, sa Japan, karamihan, Duterte Youth Party List ang number 1 na ibinoto. At maliban doon, lampas 2 milyong Pilipino na nandito sa bansa, tayo ang binoto para kahapon makita nila ang kanilang kinatawan na maproklama. Bakit sasabihin bigla ng COMELEC na dahil sa isang 2019 na kaso, very serious daw yon, very grave, i-hold muna yung proclamation. Una, masabi ko sa inyo, existing na yung house show na kaso na yon noong 2019 pa. Pero, binigyan tayo ng proclamation for the 2019 elections. Noong 2022, existing pa rin yung 2019 na kaso na yon. Pero, pinasali tayo at binigyan tayo ng proclamation. Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin,
very serious yung mga kaso na yun. Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa? Nakalagay doon 1 month, mare-resolve na nun. Bakit kalahating dekada na hindi nyo na-resolve? Ganun pala ka-serious. Yun lang yung kaisa-isang sinabi kahapon. Isang paragraph. Because of very serious allegations, alleged grave offenses, i-hold muna yung Duterte Youth Party List at BH Party List. So, ano naman yan? Very grave abuse of discretion nyo. Kailan nyo lang ililitaw yung lumang kaso, discretion nyo kung ihihinto yung proclamation. Ang hindi alam ng lahat, yung inattach namin dito, yung mga petitioners na nag-file ng kaso sa COMELEC noong 2019, dahil re-releasean na kami for the 2019 elections noon ng Certificate of Proclamation, ang ginawa nila, pumunta sila sa Supreme Court. Final nila yung same allegations na yon. At ang ginawa ng Supreme Court, within 1 month, dinispis ng Supreme Court. Wala daw basis yung sinasabi ng mga same petitioners na yon. Baka hindi nila sinabi sa COMELEC na parang nag-forum shopping sila eh. Dahil ang tagal sa COMELEC, tinaas nila dito, napahiya sila sa Supreme Court, kaya simula 2020 hanggang 2025, hindi na nila binanggit uli yung kaso na yon. Bakit nila binanggit nung huling linggo ng March? Kasi nung 3rd week of March, nag-number 1 bigla sa isang survey, yung Duterte Youth Party List. So yung mismo mga petitioner, kung kailan lang nila makita na, nako, number 1 na pala, ipaalala natin, meron tayong kaso. Alam nyo ba yung final sa amin ng mga kaso? Kahit hindi kayo abogado at yung mga nakikinig nating kababayan hindi abogado, kahit kayo mabobobo doon sa mga kaso. Unang-una, finailan kami ng vote buying. Bakit daw? Kasi daw nag-speech daw ako noong 2019, sinabi ko, kapag nanalo ang Duterte Youth Party List, lahat ng aming pondo ay ibibigay namin sa taong bayan, wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun yung mismong statement. Finailan kami ng vote buying dahil daw pinangako namin na lahat ng pera ng aming magiging opisina, iaalok namin sa taong bayan. Sa dami-dami ng kilala nating gobernador, congressman, mayor at kandidato at mga kalaban nila na tunay na nagvo-vote buying, ang nakasuhan pa sa COMELEC Central Office yung isang hindi naman talaga nag-abot ng piso. Kahit kaninong botante, kami pa ang nakasuhan ng vote buying. Yun yung isa sa kaso nila noong 2019. Isa pang kaso nila, sabi ko daw, ang sabi ko kasi sa isang speech ko, kapag kami nanalo sa Duterte Youth Party List, dedebatiin namin kayo sa Kongreso hanggang maubos kayo. Siyempre ang ibig ko sabihin, dahil mahilig tayo makipagdebate, yung parang ginawa namin ni Kaloy Zarate ng Bayan Muna, debate kami ng debate hanggang matalo siya. Yun yun. Ang final sa akin ng Kabataan Party List, yung dulo lang, yung hanggang maubos kayo. Nilagyan nila na attachment, Chairman Cardema is promoting mass murder in the Philippines. Diyos ko naman, kung mapapamura ka na lang talaga eh. Yun yung mga klase ng kaso na kinaso sa amin noong 2019, kaya nakapending pa rin sa COMELEC. Nasagot na namin yon. Tapos, dahil ayaw desisyon na ng COMELEC sa sobrang pagkahawsaw, ni-raise nila dito para mapigilan sana kami noong 2019, 2020. Dinismiss sila dito. Sabi ng Supreme Court, walang basis yon. So inattach namin dito na noong 2020, nag-decide yung Supreme Court doon sa same allegations nila na walang kwenta yon. Baka hindi nakita ng COMELEC na ginawa ng mga petitioner yun eh. Yung iyong official statement kahapon, alright? Opo, sir. Sige. Babasahin ko itong last part ha. Ito, babasahin ko in toto. Ikaw ba gumawa nito, Chairman? Yes po, sir. Okay, ako ba? Ito, babasahin ko. Sinasabi ko sa inyo, COMELEC, at sa nagko-control sa COMELEC, kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC kung papaano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga desisyon, accreditations, and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera ninyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan at busy kami sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Pero kapag kami na binoboto ng milyon-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan ninyo sa gobyernong ito. Yan po. Yan ba inaamin nyo sa inyo galing, Chairman? Yes po, sir. Sa akin po yan. Dahil totoo po yan. Opo, sige. So ganito po.
Ito pong inyong sinasabi na meron kayong mga informasyon na alam sa mga kalokohan kung paano nagkakapera sa mga desisyon, umano accreditation at mga project at funds, meron ditong kulatilye kung hindi kayo ipoproklama. Kapag ba kayo pinoklama na, hindi nyo ito gagawin na? Hindi sir, ginagawa namin yan. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List po, ang kaisa-isang nakaupo sa Kongreso na nag-file ng panukalang batas para ibalik yung death penalty sa mga kurakot, sa mga teroristang NPA at sa mga kriminal sa ating gobyerno. Ngayon, wala nga po nagko-co-author sa amin kasi tungkol yan sa plunder at corruption po yung death penalty na ibinabalik natin. Opo, pero yun po'y panukala. Pero dito po kasi sinasabi nyo, opo, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan. Ibig sabihin po, mag-expose kayo ng mga katarantaduhan, kalokohan. Pati kaninyo doon sa mga aregluhan ng kaso sa COMELEC. Iba ho yun sa pag-file ka ng bill, no? Concerning plunder or death penalty sa whatever. Iba ho yung may sinasabi ka na may alam kayo na dapat isiwala sa taong bayan. Ano po yung alam nyo na yon? Yes, ganito na lang sir, para mabilis na statement po. Kami po sa Duterte Youth Party List ay binoto ng lampas 2 milyong Pilipino. At nakita namin, kahit yung ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting, ang pinakamalaking boto po nila, Duterte Youth Party List. Ang ating po mga OFW sa iba't ibang bansa, Amerika man yan, Middle East, Hong Kong, and everywhere, Duterte Youth Party List po ang binoto. Ibig sabihin, napakaraming Pilipino po, OFW man yan, pulis o sundalo man yan, ay nagtitiwala sa Duterte Youth Party List. Ngayon po, hindi kami makaupo sa Kongreso, kami ay binoto. Alam nyo, ito yung warning ko dyan sa Kongreso, warning ko sa gobyerno, warning ko sa COMELEC. Alam nyo, kami sa Duterte Youth Party List, ang aming advokasya lamang talaga ay labanan yung recruitment ng ating mga kabataan papuntang NPA. Ayaw namin masayang ang buhay nila. Kaya nga po ang aming nominees, isa galing UP, isa galing Philippine Military Academy, isa galing Philippine National Police Academy. Hindi nyo pinapaupo. Yung proklamasyon namin kahapon, itinigil nyo. Alam nyo, sa tagal natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa Kongreso at sa COMELEC kung paano gumagawa ng pera dyan. At kami, tinanggalan kami ng pondo sa Kongreso, kaya kayang-kaya namin sabihin kung anong pinagkakaabalahan ng mga kongresista dyan at ng mga opisyal ng COMELEC sa paggawa ng mga decision at sa mga accreditation ng mga party list. May mga opisyal dyan ng COMELEC, abogado pa namin dati. Sila mismo yung nagsasabi sa amin kung magkano dapat ang ibayad sa mga COMELEC commissioner noon para manalo sa kaso. Wala kami pambayad, kaya nga kami hindi naka-move on dati kay Rowena Guanzon. Ko sa inyo, kami po ay hindi trapo. Yung parang kapag panahon na namin sa Kongreso, kami naman ang mangungurakot. Wala kami pakialam dyan sa mga kurakutan sa gobyerno. Dahil kami nga, nagkadete, galing PMA, galing PNPA, ang mga kasama namin, puro opisyal ng Armed Forces at PNP na inaalay ang buhay para sa bansa. Kaya kung pipigilan nyo kami makaupo, talagang sinasubvert nyo yung demokrasya ng bansa, sasabihin namin sa taong bayan kung gaano kalala ang korupsyon at pandarambong sa gobyerno na sa sobrang lala, kahit saan ka tumingin, alam mo, nangungurakot yung mga tao sa gobyerno. Alam nyo, isang masabi ko sa inyo, kapag kami ay hindi nyo pinaupo next week at hinayaan nyo kami maging oposisyon man lang o ipagpatuloy ang advokasya namin sa Kongreso laban lang sa NPA, yun lang ang aming talagang pangarap sa buhay, makipag-away dito sa mga makakaliwang to. Pag kami hindi nyo hinayaang makaupo next week, binoto kami ng taong bayan. Sasabihin namin, yung hindi sinasabi ng mga kongresista at ng mga dating kongresista kung paano nangungurakot ang mga tao sa gobyerno. Wala kaming pakialam kahit mamatay kami. Dahil yan naman talaga ang pangarap namin sa buhay dati, mamatay para sa bansa bilang sundalo, bilang pulis. Ngayon, ibinoto kami ng 2 milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Kami ang binoto ng mga pulis at sundalo, mga OFWs at milyong-milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Ay, sasabihin namin next week, kapag hindi nyo kami pinaupo hanggang next week, sasabihin namin yung paraan na nagbebenta ang COMELEC ng mga desisyon, accreditation, at sasabihin namin kung bakit ang mga tao sa gobyerno
nakatutok sa mga proyekto. Hindi Okay. naman engineer yung mga nasa gobyerno, bakit namimili ng proyekto? Sige po. Sasabihin namin kung paano namimera ang mga tao sa gobyerno. Opo. So, Chairman, yan pong inyong sinasabi na yan, Chairman, ay may kondisyon kapag hindi kayo pinroklama. Tama po ba? Opo. Kapag ho ba kayo Ang masabi ko sa inyo, Sir Opo. Ted, Opo. it is very vast. Alam niyo yan, sir, dati kayong kongresista, napakalawak ng sinasabi kong sistema na hindi kaya ng isang tao to. Mhm. Kaya kami hinay-hinay sa paggawa ng mga paraan. Una, hindi kami nakikilahok sa ganyan. Pangalawa, nagpapanukala kami ng batas patungkol sa plunder. Hindi namin kaya ng isang tao to. Pero kung i-corner kami ng ganito, na talagang wala nang demokrasya sa bansa eh. Ang demokrasya dito sa Pilipinas, ipinapakita lang every 3 years kapag bumoboto. Kahit anong abuso ng gobyerno, hindi mo na matatakel yan in the next 3 years kasi nga, yun lang yung paraan na para ipakita may demokratikong bansa, bumoto. Eh ngayon, binoto na kami ng 2 milyon, ayaw pa kami Opo. paupuin. O, sige po. So, kami aantabay, Chairman Chairman Cardema. namin, Opo. Kami po sasabihin aantabay. namin. Opo. Kami po aantabay ngayon, Chairman, sa inyo pong filing at 10 o'clock ba ho ito sa Supreme Court? And then we will await the decision kung meron pong agad na ilalabas ang desisyon ng Supreme Court and eventually nga po yung panig po dito ng Commission on Elections. Salamat po na marami sa inyo pong panahon, Chairman.